Guys, magandang umaga. So, happy Saturday ngayon. So, pasensya na kayo at napakatagal na hindi tayo nakapag-video at nakapagbigay ng update sa farm. So, dahil sa medyo matagal na rin na hindi ako nakapag-update sa inyo tungkol sa mga vanilla natin at sa farm, ay magbibigay ako ngayon ng update. So, noong mga nakaraang araw ay naging busy tayo sa ating mga projects at saka medyo nag-regain tayo ng ating sarili para makabawi naman tayo sa ating health. So guys, ngayong araw na ito ay bibigyan ko kayo ng update tungkol sa ating vanilla. Naalala nyo yun, nag-pollinate tayo nung March. So March, April, May, continuous yung pagbulaklak ng vanilla. So it's almost about to harvest na ngayon ang ating vanilla pods. So, pero hindi po na natin ha-harvestin yan. At iikutan natin ang farm. Medyo madilim dahil tag-ulan na ngayon eh. So, at saka ngayong araw na ito ay magpapaharvest din tayo ng ating pang-fertilizer natin para sa vanilla and at the same time para sa ating mga lansones. So, inihahanda natin ang ating mga halaman para sa pagbunga nila sa darating na summer. So, guys, samahan niyo ako sa pag-iikot sa farm. Although medyo napabayaan ko ito ng almost 3 weeks to 4 weeks na hindi ako nakapunta dito, ay babawi naman tayo sa mga susunod na araw. So, guys, samahan niyo ako sa pag-iikot. Ito na nga, guys, ang ating vanilla. Ito yung pinakamaraming bunga. Number 1 na puno natin ito. Makikita niyo, guys, medyo yellow na. At yung iba mga kilo, ibig sabihin, hindi ibig sabihin wala na silang pakinabang. Actually, ang mga vanilla ay lahat ay may pakinabang yan kapag hinarvest mo. Magagamit mo kasi yung mga, kung hindi po masa sa quality control, yung mga vanilla, kailangan kasi tuwid at saka mahaba. At may certain na length siya para makapasa siya kung class A, class B. At kung mga ganito naman yung mga hindi nakapasa sa tamang measurement, ay gagawin natin siyang vanilla extract. So guys, ito nilagay natin ito yung place na kung saan inilagay natin ang lahat ay vanilla planifolia. So makikita nyo dito guys na ito ay magdadalawang taon na sa March 2024. So bali parang 1.5 year old na lang siya. So, and it takes 3 years para mapabunga mo siya. So, hindi natin kinakat yan. Kasi kapag kinat natin yan, panibagong umpisa na naman ng pagtatanim natin at magwi-wait na naman tayo ng 3 taon para bumunga. Ang mga vanilla guys, ay pwede ka naman mag-cut. At kaya lamang ay matagal bago siya bumunga na naman kasi maghihintay ka na naman ng 3 taon. Kaya para dun sa mga tao na gustong bumili sa akin ng pananim na vanilla, hindi tayo nagbebenta. Yan nga guys, eto makikita mo, pinakikita ko sa screen ang ilang bunga ng vanilla natin, medyo yellow na. At kasi 8 months old na sila, yung vanilla pods nila. And it take 8 to 9 months bago ma-harvest. So, ang pagkakaiba ng vanilla planifolia at saka vanilla tahitensis kapag sa pag-harvest, kasi pag bago mag-yellow, ang vanilla planifolia, vanilla pods, ay i-harvest mo na kasi mag-i-split yan. Hindi mo na makahabol yung kagandahan ng vanilla pods kapag ka nag-split na yan. Yan ipal sa vanilla planifolia. Pero ang isang maganda sa vanilla tahitensis, hindi yan nag-i-split. You have to wait to attain yung full maturity ng talaga niya. May signal, medyo brown. Pag medyo brown na siya, pwede mo na siyang anihin, harvestin at umpisahang i-process. At medyo may challenge din ang pagpoproseso ng vanilla dito sa Pilipinas dahil ang December ay panahon na kung saan ay kokonti ang araw. Ito nga pala guys, ito makikita nyo dito halos hindi pa rin siya tinutubuan ng damo pero madilim at naka-schedule nga tayo ngayong week na ito ng pagpupruning ng ating support plant na kakawate. So guys, makikita nyo malaking tulong talaga yung inilagay natin ng mga mulching na balat ng niyog o bunot ng niyog para tayo. Ito nga guys, at binigay ko nga sa inyo importansya ng mga bunot sa ating vanilla. Ito nga guys, meron pala tayo dati ng problema. Yan, yung pinakadulo ng mga vanilla ay nalulot-lot o
nagkakameron ng virus kapag tag-ulan. Pero nabit na ito ng aking vanilla. Last year, nagkameron tayo ng problema na ganyan. Nagkasakit yan at wala tayong ginawa kasi meron ako mga libro na binabasa para dito sa vanilla na galing sa Madagascar. At ay nagsuggest siya ng i-spray natin pero hindi tayo nakapag-spray nga. Unang-una yung resources natin dun sa gamot na ibinigay at pinabayaan lang natin at awa ng Diyos ay nabit naman natin at ang ginawa ko na lamang diyan ay in-strengthen ko ang puno ng vanilla. Di ba meron tayo na mga vermicast? So ang ginawa ko ay akin siyang pinertilize ng vermicast. Siguro kulang lang sa sustansya. At nakita ko mas naging masigla, mas naging resistant sa sakit ang mga vanilla natin. So guys, makikita nyo, pinakikita ko dito ang dahon ng Vanilla planifolia. Ang pagkakaiba nga, ito ay parang hindi tulis na espada. Actually, ang Vanilla tahitensis ay mas malaki kaysa sa Vanilla planifolia na mahaba na parang pahaba o hugis espada. Ito nga guys, may mga brand tayo o label na inilalagay dito kung siya ba ay Vanilla planifolia or Vanilla tahitensis. So napadami na natin siya guys at expected natin na madodoble ang ating production next year ng Vanilla tahitensis na pods. Pero ang bunga ng Vanilla pods na planifolia ay hindi pa natin mapapakinabangan dahil bale sa March ay 2 years pa lang siya. So mag-iintay pa tayo ng 1 year para talaga na makapamunga ating Vanilla planifolia. Guys, iikot ko kayo dito. Yan, makikita nyo talagang ang pangit na ng ating kapaligiran at dahil nga nagtag-ulan, sumigla ang mga halaman, oo, pero mas marami naging damo, dumilim, at pero maganda rin talaga ang bunga in fairness ng pag-ulan dahil may kasamang nitrogen fertilizer ito kapag umulan. Mabilis ang growth ng mga halaman kapag umuulan. Kaya nga siglang-sigla ang mga ornamentals natin, gaya nitong mga philodendron natin at gayon din itong mga bromeliads natin ay talagang siglang-sigla siya pag tag-ulan. At pero hindi rin pwedeng basta mababad ang mga philodendron. Ito guys, may isang puno tayo dito ng avocado na matagal na natin pinutulan 2 years ago. Pero hindi niya na siguro kinaya at naturally namatay na siya. Siguro dahil ng anay, kinain na siya ng anay. Ito nga guys, ang ating mga paminta at medyo kumakabag na, expected na after a year, ito ay magbibigay na ng bunga. At dati bumibili tayo ng puno ng poste ng kakawate. Yan nga, makikita ninyo, ayan ay i-harvest natin at papalitan natin yung mga sirang mga poste na ginamit natin sa mga vanilla at sa support plant natin para sa ating mga pagkayap ng ating mga paminta. So, dati binibili natin ang mga poste ng 30 pesos plus bayad natin kay Mang Dario ng labor para itusok siya. Ngayon, hindi na tayo bibili. Lahat ay source out na dito sa atin sa farm. Hindi less na ang gastos natin kung input kung sakaling tayo ay magtatanim pa rin ng mga vanilla at saka ng paminta. Hindi na natin kailangan bumili pa ng poste. Ito nga guys, nag-ani na naman tayo ng mga saging. I think a month ago ay nag-ani tayo na ibenta natin kay Alim Baby. Magtitiis muna tayo na kay Alim Baby natin ibebenta habang hindi pa functional ang kooperatiba dito na kinabibilangan natin. Ang lalaki niya guys, yan ay pabaya lang natin. Gusto ko na rin actually tanggalin yan. Kaya lamang yan ay cash crop natin at nakakatulong sa atin. So thank you guys. Maraming salamat.